Miss Amelia Reynolds, let's go. Not Leslie? one word. Get your stuff and let's go. Can't leave so soon. Party's just getting started. Say hi, boomers. Boomers. Give us some room so I can take my underage daughter out the club. Yeah, what are you gonna do about it? Is the cable broken? Is that why you boomers are out this late? Not so fast. Nagsimula ang pelikula noong 2010. Ang mga ahente ng CIA na sina Matthew at Emily ay naghahanda para sa isang misyon upang pasukin ang bahay ni Gore, isang European terrorist na magdaraos ng ikawalong kaarawan ng kanyang anak. Inatasan silang nakawin ng ICSK, isang aparatong kayang magkontrol ng ilan sa pinakamahalagang infrastruktura sa mundo. Bago umalis, tahimik na nakatingin si Emily sa pregnancy test kit habang minamadali naman siya ni Matthew. Pagdating sa lokasyon, iginiit ni Emily na iwan ni Matthew ang kanyang baril sa kotse dahil birthday party ito ng isang bata. Pinayuhan din sila ng kanilang superior na si Chop na magpanggap bilang mga French arms dealer. Pagpasok nila sa loob, palihim na nag-spray si Emily ng kemikal sa kanyang kamay bago batiin si Gore. Nang halikan nito ang kamay niya, lihim niyang nakuha ang fingerprint nito habang nire-record naman ng kanyang relo ang boses ni Gore. Gamit ang mga kamera ni Chop bilang gabay, nakapasok ang dalawa sa opisina ni Gore at ginamit ang fingerprint at voice sample upang mabuksan ang vault, at tagumpay na makuha ang ICSK ngunit nag-trigger ang alarm ng safe at nagsidatingan ang mga gwardya. Nilabanan ni na Matthew at Emily ang mga ito gamit ang mabilis at matatalas na galaw at nakatakas sa gusali. Inutusan sila ni Chop na pumunta sa isang rendezvous point kung saan naghihintay ang MI6 agent na si Baron Andrews, ex-boyfriend ni Emily, sakay ng jet. Binalaan sila ni Chop na huwag banggitin ang ICSK sa kahit sino. Don't mention the key to Bear, and I know you two have history, but we don't trust anyone on this, huh? Pagdating sa hangar, masiglang binati ni Baron si Emily ngunit malamig ang pagtanggap niya kay Matt at nagpalitan ng dalawa ng maanghang na salita. Enjoy the trip, Emily. Always lovely to see you. Here's your key. Try not to scratch it. Cheerio. Pag-alis ng eroplano, iminungkahi ni Matt na magdiwang sila gamit ang champagne, ngunit tumanggi si Emily uminom. Nang maramdaman niyang may mali, kinulit niya si Emily hanggang sa ibunyag nito na buntis siya, sabay pakita ng ilang test kits bilang patunay. Nagulat ngunit natuwa si Matt at sinabing handa siyang bumuo ng pamilya kasama niya at nangangako ng buong suporta. Habang nagiging malambing ang sandali, biglang nasuka si Emily at nagmamadaling pumunta sa restroom, ngunit sinabi ng flight attendant na ang CRI out of order. It's an 11-hour flight. I'm sorry. Duda sa ganoong dahilan sa isang 11-hour flight, palihim na nagbabala si Emily kay Matt. Biglang naglabas ng baril ang flight attendant at tinutukan si Emily, hinihingi ang ICSK. Dinistract ni Matt ang kalaban sa paghagis ng ICSK na nagbigay sa kanila ng pagkakataong lumaban. One guy big like the fella once said we'd live back. The room was it's just like the sailor said, ain't that a humbo? Sa gitna ng kaguluhan, nakapag-reload ang flight attendant at tinutok kay Emily ngunit itinulak siya ni Matt bago makaputok at tinamaan ng piloto na agad namatay. Nawalan ng kontrol ang eroplano. Habang naghahanap ng parachute at ang ICSK ang kalaban, sinunggaban siya ni Matt. Nang makuha muli ng kalaban ang ICSK, sumadsad ang buntot ng eroplano sa bundok na lumikha ng malakas na paghigop palabas at tinangay siya. Ngunit kahit wala na ang mga kalaban, patuloy sa pagbagsak ang eroplano. Ikinabit ni Matt ang huling parachute kay Emily, sinasabing iligtas niya ang sarili at ang bata. Tumanggi si Emily na iwan siya at niyakap gamit ang mga binti habang binubuksan ang parachute at nakaligtas silang dalawa. Pagkalapag, pinag-usapan nila ang kanilang hinaharap. Napagtanto nilang hindi magiging stable ang buhay ahente para sa magiging anak nila. Dahil iisipin ng lahat na namatay sila sa crash, nagpasya silang maglaho at magsimulang muli. Sa pag-aalala ni Matt na baka hanapin si Emily ng kanyang ina, sinabi ni Emily na matagal na niyang pinutol ang ugnayan sa kanyang ina dahil matagal nang sira ang kanilang relasyon. That's not a loss. 15 taon ang lumipas, tahimik na namumuhay sina Emily at Matt kasama ang dalawa nilang anak.
Ang panganay na si Alice ay rebelde at halos hindi nakikipag-usap sa kanyang mga magulang, habang ang bunsong si Leo ay mahiyain, nerdy, at obsessed sa gadgets. You guys lie all the time. Like the other day, Dad, I heard you talking to the AC guy in Russian. What was that all about? You speak Russian? I dabble, you know, like a Das Vidanya or Sputnik, Gorbachev, you know, white Russian. But you were talking about the air conditioning system. You know, your dad and we picked up some basic Russian while we were there during the Peace Corps. Kushai Zabdrak. What does that mean? It means eat your breakfast. Habang papunta sa school, sinusubukan ni Emily na makipag-bonding sa anak sa pamamagitan ng pag-aya na manood sila ng movie mamaya, ngunit tumanggi si Alice, sinabing pupunta siya sa bahay ng kaibigan para mag-aral. Pagkababa ng mga bata, palihim silang minamasdan ni na Emily at Matt gamit ang binoculars. They just kissed. Listen, God, I've never seen one kiss where'd you get before. those? What do you mean? Amazon. Nahuli sila ni Alice na nag-i-spy at tinawagan sila, galit na tinanong kung ano ang ginagawa nila. That is so creepy. Are those binoculars? Yo, your mama was creepy first. Dahil dito napilitan silang umalis ng awkward. Kinagabihan, ibinuhos ni Emily ang kanyang sama ng loob tungkol sa hindi pag-intindi ng kanyang anak sa mga pinagdadaanan niya bilang ina. Napansin niyang umiilaw ang laptop ni Alice dahil sa sunod-sunod na mensahe. Matapos magdalawang isip, sinubukan ni Emily sumilip. Nataranta siya sa pag-type ng password hanggang sa napansin niya ang isang sticker sa laptop na naglalaman pala ng listahan ng mga password. What are you doing? Oh, hey, wait. Oh, God. Nothing. Don't look like that. Iginiit ni Emily na nagsisinungaling si Alice tungkol sa pag-aaral, ngunit sinabihan siya ni Matt na huwag nang makialam. Hindi nakinig si Emily at sinubukan ang password na mom socks at na-access nga niya. Doon nila natuklasan na may kinakausap si Alice tungkol sa isang event na tinatawag na Chemical Apocalypse. Chemical apocalypse. Did you say chemical apocalypse? Sa tulong ni Leo, nalaman nilang isa itong wild club party. Nag-aalala, trinak ng mag-asawa ang cellphone ni Alice at sinundan siya sa isang club. Sa loob, nakita nila siyang nagpa-party sa VIP section sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Dumiretso si Emily, tinawag ang pangalan ni Alice, at inutusan siyang umuwi agad. Pagharap nila, hinarangan sila ng isang siga, tinutuya sina Emily at Matt dahil masyado na raw silang matanda para pumunta dito. Say hi, boomers. Boomers. Give us some room so I can take my underage daughter. Yeah, what are you gonna do about it? Sinubukan ni Matt na i-de-escalate ang sitwasyon, binabalaan ang mga binata na huwag magsimula ng gulo, pero nang hawakan ng isa ang kamay ni Alice, napuno si Emily at sinakal ang leeg ng lalaki sabay binangga ang ulo nito sa slab. Nagkagulo na nga at sumali na rin si Matt para tulungan siya. Magkasama nilang tinalo ang grupo pati ang leader na itinapon pa nila sa first floor. Pero habang hinihingal sina Emily at Matt, napagtanto nilang nai-record ang buong pangyayari. Agad kinuha ni Matt ang cellphone ng nag-video at binura ito. We're not boomers, okay? We're Gen X, if anything. We're kind of like on the bubble, you know? Like in between generations. Let's go. Let's get out of here. Habang pauwi, inamin ni na Matt at Emily kay Alice na pinakialaman nila ang laptop niya at sinabing grounded siya ng matagal. Naiinis, bumanat si Alice na hindi na siya makapaghintay na makagraduate ng maaga at umalis para sa kolehiyo. Nagdududa rin siya kung bakit napakadali para sa mga magulang niya na makipag-away sa club. How did you guys even learn how to do that? Your father and I took a couple of Taekwondo classes. A couple of Taekwondo classes? You really expect me to believe that? You guys are being so fake right now. We're fake. Okay, Miss Fake ID. I can't even with you right now. Maya-maya, inamin ni Emily kay Matt na namimiss niya ang dati nilang buhay at hinahanap-hanap niya ang aksyon sa field. Pinakalma siya ni Matt, pinaalala sa kanya na isinuko nila ang lahat para sa pamilyang binuo nila at pinagaan ang mood sa pamamagitan ng pakikipag-sparring. Samantala, hinarap ni Alice si Leo dahil ibinuking daw nito ang lokasyon niya, pero itinanggi ito ni Leo, kahit nalihim siyang natutuwa na grounded si Alice. Kinabukasan, dumating ang dati nilang boss na si Chop sa kanilang pintuan. Nagulat si Matt at tinanong kung paano sila natagpuan. Inilahad ni Chop na nakita niya ang away nila sa club na nagte-trending online. Masayang sinalubong siya ni Emily, pero dumiretso sa usapan si Chop. Sinabi niyang si Baron ang traidor sa grupo at ngayon ay nakikipagtrabaho kay Gore para habulin sila. Kung napakadali niyang mahanap sila, tiyak na kaya rin ito ng tauhan ni Gore. What would anyone still want with us? The ICS key. That was lost in a plane crash. We searched the crash site. We couldn't find it anywhere. Binalaan sila ni Chop na na-compromise na ang bahay nila. Pero bago pa siya matapos sa pagsasalita, tinamaan siya ng bala ng sniper at sumugod ang mga mersenaryo. Sa kabutihang palad, nasa school pa ang mga bata.
Dumapa sina Matt at Emily, pero matapos isipin na baka nasa panganib ang mga anak nila, nagmadali silang tumakbo papunta sa garahe. Gamit ang mas maliit na kotse na may vacuum sa gas pedal bilang pang-distract, sinagasaan ni Emily ang pinto at nagmadaling tumungo sa school. Habang hinahabol sila ng mga mersenaryo, tinanong ni Emily kung paano nila mapapatunayang wala sa kanila ang ICS key. Sa wakas, inamin ni Matt na itinago niya ang ICS key ng palihim noong mga nakaraang taon. There's gotta be a way that we can prove that we don't have the key. Look, babe, I got something to tell you. What? Promise not to be mad. I don't promise shit. I took the key. What? I didn't want it to fall into the wrong hands. So where is it? It's in England. Okay. At Fox Hunters. My mother's house? Our house is always protected. Yeah, that's because so many people want to kill her. Habang nagtatalo sila, nakahabol ang mga mersenaryo. Kinargahan ni Matt ng Mentos ang coke at inihagis ito sa kalaban, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at bumangga. Matapos maalis ang agarang panganib, nagmamadali ang mag-asawa papunta sa paaralan at sinundo ang kanilang mga anak na naguguluhan at kinakabahan sa nangyayari. Pagkatapos ay dumiretso sila sa airport nang hindi nagbibigay ng paliwanag kung bakit. Pagdating sa airport, nagsimulang magtanong ang mga bata kung bakit bigla silang pupunta ng England at kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Emily na bibisitahin nila ang kanilang lola. We have a grandmother? Yeah, I'm surprised, right? I know it's really hard to understand, and I am really sorry, but my mother was not someone I wanted in your lives, okay? She was barely even in mine. You said she was dead. No, I didn't say she was dead. No, you said she was dead. There's different ways to interpret death. Nagalit si Alice, tinatanong ang kanyang ina kung ano pa ang itinatago nitong sikreto. Namagitan si Matt at pinalamig ang tensyon. Sa eroplano, nagdadalawang isip si Emily kung sasabihin na ba nila sa mga bata ang totoo, ngunit agad siyang pinigilan ni Matt, iginiit na maghintay muna ng ilang araw. Kinabukasan, dumating ang pamilya sa London gamit ang pekeng passport. Nakasingit sila sa inspection at nakaiwas sa mga kamera. Sumakay sila ng bus papunta sa tahimik na parking lot kung saan nakita ni Matt ang lalaking bumaba sa sasakyan nito. Nagbigay siya ng signal kay Emily. Pagbaba nila ng bus, sinadya ni Emily banggain ang lalaki para nakawin ang susi at ibinigay ito kay Matt. Kinuha ni Matt ang kotse at kaswal na sinabi sa mga bata na nirentahan lang nila ito. Hindi nila alam, isa sa mga tauhan ni Gore ay nasa loob ng bus at tahimik na nire-report ang kanilang lokasyon. Samantala, nakumpirma rin ni Baron ang muling paglitaw nila sa pamamagitan ng airport surveillance. Nagutos siya ng malawakang paghahanap at pinatutukang hanapin din ang mga bata dahil sila ang kahinaan ng mag-asawa. Sa loob ng kotse, kinuha ni na Matt at Emily ang cellphone ng mga bata, kunwari upang makatipid sa roaming charges. Inalis ni Emily ang SIM card at binali ang mga ito. Bigla na lamang naubusan ng gasolina ang kotse at nagreklamo si Leo na gutom na siya. Pumunta sila sa isang gasolinahan na may convenience store. Binigyan ni Matt ng pera ang mga bata para sa pagkain habang siya ay nagre-refuel. Sa loob, umorder si Leo ng full English breakfast at tinanggap ito kahit halatang nandidiri. Samantala, itinuro ni Alice ang mga pekeng pangalan sa kanilang passport. Nagtataka siya kung mga kriminal na tumatakbo ang kanilang mga magulang, ngunit ayaw itong paniwalaan ni Leo. Kaya naman hinimok ni Alice na gamitin ni Leo ang kanyang gaming device para i-search online ang kanilang mga magulang. There is a Jeffrey R. Baker, born in Huntsville, died in 1952 though. I knew it. I don't think that proves anything. Samantala, pinaplano ni na Matt at Emily ang kanilang susunod na galaw, hindi alam na papalapit na ang mga tauhan ni Gore at tumawag pa ng backup. Nakatanggap din si Baron ng tip tungkol sa kanilang lokasyon. Biglang napansin ni na Matt at Emily na napapalibutan sila. Bago pa umatake ang mga kalaban, sinindihan ni Matt ang nozzle ng gas pump, ginawang parang flamethrower at binuga ang apoy sa mga thugs. Kumuha si Emily ng gamit at sumali sa laban. Nanunood ang mga bata sa pagkabigla habang buong tapang na nakikipaglaban ang kanilang mga magulang, isa-isang pinabagsak ang mga thugs. Pagkatapos ng sagupaan, mabilis na isinakay ni Matt ang mga bata sa kotse. Nang makita ni Emily ang isa pang thugs, sinipa niya ang kambyada sa reverse at binangga ang lalaki. Nanginig sa takot ang mga bata at ngayon ay naghihinala ng baka terorista nga ang kanilang mga magulang. Bago pa man makapagpaliwanag sina Matt at Emily, dumaan si Baron kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita sila, iniutos niya na habulin sila. Para harangan ng daan, binaril ni Matt ang mga kadena ng isang truck, dahilan para gumulong ang mabibigat na tubo, tapos binaril niya ang isang gulong para bumagsak ito at harangan ang kalsada.
Nanginginig sa takot, humingi muli ng paliwanag ang mga bata. Wala nang ibang choice kaya inamin na ni Matt na dati silang nagtatrabaho ni Emily bilang mga espiya ng CIA. Namangha si Leo nang malaman ito. Habang si Alice naman ay napipilitang umamin na medyo astig nga ang kanilang trabaho. Pinagalitan naman sila ni Emily dahil in-expose nila ang kanilang lokasyon online at umamin si Leo na ginugel niya sila gamit ang kanyang gaming device. Kinuha iyon ni Matt at inihagis sa paparating na truck. Kinabukasan, minaneho ni Matt ang pamilya papunta sa mansyon ng ina ni Emily. Sinabi niyang siya na ang makikipag-usap dahil batid ni Matt ang tensyon sa pagitan ni Emily at ng kanyang ina. Nabigla ang mga bata sa napakalaking ari-arian. Ayaw man ni Emily, inilagay niya ang gate password. Ngunit pagkapasok nila, biglang may pumutok na baril. Si Jenny, ang kanilang lola at ina ni Emily, ay binaril lang pala ang isang ibon. Unang beses siyang makilala ng mga bata. Samantala, nalaman ni Emily na palihim na pinapadalhan ni Matt si Jenny ng mga litrato nila sa paglipas ng mga taon. Malugod silang tinanggap ni Jenny at namangha ang mga bata sa marangyang loob ng mansyon. Gusto na sanang kunin ni Matt agad ang ICS key at umalis, pero pinipilit ni Jenny na manatili muna sila. Tumutol si Emily at nagkaroon sila ng maikling pagtatalo. Biglang pumasok ang isang lalaki, boyfriend ni Jenny. Naging awkward ang lahat sa kanilang pagiging masyadong sweet bago niya ito ipinakilala bilang si Nigel. Dahil kaunti lang ang oras, hiniling ni Matt kay Nigel na ipasyal ang mga bata habang sila naman ni Emily ay makikipag-usap kay Jenny. Samantala, na-track ni Baron ang itinapong gaming device ni Leo, pero nadiskubre niyang wala itong kwenta. Sa tulong ng kanyang assistant, sinubukan nilang tukuyin ang posibleng lokasyon ng pamilya sa 5 milyang radius at natuklasan nila ang mansyon ni Jenny. Dahil isang alamat si Jenny sa MI6, ipinaliwanag ni Baron na kailangan nila ng special authorization para ma-search ang impormasyon tungkol kay Jenny. Nakuha niya ang personal na impormasyon ni Jenny at nalaman niyang anak ni Jenny si Emily, pero itinago niya ito sa kanyang assistant. Pagkaalis ng assistant, gumawa si Baron ng isang lihim na tawag na tila may sarili siyang plano. Sa itaas, ipinakita ni Nigel sa mga bata ang koleksyon niya ng gadgets, nagyayabang sa kanyang coding skills para mapa-impress sila. Hindi na-impress si Alice at umalis. Sa ibaba, pinaliwanag ni Matt kay Jenny ang kanilang sitwasyon at sinabing itinago niya ang ICS key sa compound nito at kailangan na nila itong mabawi. Nainis si Jenny dahil nagdala daw sila ng peligro sa kanyang lugar. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Inakusahan ni Emily ang ina na makasariling magulang at sinabing hindi niya palalakihin ang kanyang mga anak sa ganoong paraan. Sumagot si Jenny, sinasabing kahit ano pang gawing mabuti ng mga magulang, hindi talaga may iwasang maging suwail ang mga anak at parte na raw iyon ng buhay. I have tried my entire life not to be like you, to be the mother that you never were. Loving, stable, nurturing. Overbearing. No! And how's that working out for you? Actually, it's working out really good. I'm glad we got that settled because we, That's what I thought. Your daughter hates you. You gave up everything for her, and she still hates you. Napagtanto ni Emily na may katotohanan ng sinabi ng ina. Narinig ni Alice ang usapan at doon niya lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng kanyang ina para sa kanya. Ikinontra siya ni Emily, pinaalala kay Jenny kung paano siya ipinadala sa boarding school sa Amerika. You convinced yourself that I carelessly shipped you off to boarding school in America to make my life easier. Well, you have conveniently forgotten that you begged me to go. Nakikinig sa malapit, tahimik na umalis si Alice matapos mapansin ni Jenny ang presensya niya. Nagmamadaling umalis sina Emily at Matt para hanapin ang ICS key habang sinasamantala ni Jenny ang tahimik na sandali para makipagbonding kay Alice. Inamin ni Jenny na inalay niya ang buong buhay sa trabaho at napabayaan ang sariling anak. Pinapalakas naman ni Alice ang loob niya, sinasabing hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang ina. I don't hate my mom. Oh, I know you don't, dear. Ngumiti si Jenny at sinabing hindi dapat kapuotan ng anak ang kanilang magulang. Biglang sumalakay ang isang convoy ng mga armadong milisya sa mansyon. Pinasabog nila ang gate at pumasok sa compound. Sa kabilang banda inakay ni Matt si Emily patungo sa abandonadong wine cellar kung saan niya itinago ang ICS key maraming taon na ang nakalipas. Doon nila ito natagpuan kasama ng isang liham na isinulat ni Matt. Sa sulat, hinihingi niya ang tawad ni Emily at ipinaliwanag na kinuha niya ang ICS key para protektahan ang kanilang pamilya. Lubos na naapektuhan si Emily sa mga salita niya, ngunit naputol ang sandali dahil sa ugong ng helicopter blade sa itaas.
Napagtantong inaatake ang mansyon, nagmadali silang bumalik sa loob gamit ang side entrance. Sa kanilang pagkagulat, natagpuan nilang tinali sina Jenny at Nigel. Pinalaya ni Emily ang kanyang ina. Pagkatapos nagmadali silang hanapin ang mga bata. Sa main hall, inabangan sila ng mga mersenaryong may hawak kina Leo at Alice bilang bihag. Dahil dehado, sumuko sina Emily at Matt. Para sa kaligtasan ng mga bata, inamin ni Matt na nasa kanya ang ICS key at inalok ito bilang kapalit sa mga bata. Lumitaw ang pamilyar na mukha, walang iba kundi si Chop. Sa gulat nila, buhay ito. Ibinunyag ni Chop na hindi kailanman naging traidor si Baron. Ang pagpapanggap na masamang pulis si Baron ay parte ng kanyang plano para maihiwalay sila. Si Chop ang utak ng lahat. Siya talaga ang pinakamay pakay sa ICS key. Ang nakita nilang pagpatay kay Chop ay palabas lamang. Pagkatapos ng pagkawala ni na Emily at Matt sa plane crash, siya ang sinisi ng ahensya, sinira ang karera niya at iniwan siyang walang-wala. Ngayon gusto niya ng paghihiganti at ang ICS key. Kinuha ni Chop ang ICS key at pinasuri sa kanyang hacker. Samantala, inakala ng mga gwardyang nagbabantay kay Jenny na nakatali pa rin siya. Sinamantala niya ang pagkakataon, tahimik na pinatulog ang mga ito gamit ang tranquilizer gun. Ngunit pagdating ng mas maraming mersenaryo, nakipaglaban siya ng mano-mano. Ginamit ni na Emily at Matt ang kaguluhan para sumalakay, mabilis na inagaw ang baril ng mga kalaban ngunit nasa panganib pa rin ang kanilang mga anak kaya wala silang magawa kundi ang sumuko. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising sila kasama si Jenny, ngunit huli na. Nilipad na ang mga bata sakay ng helicopter. Tumakbo sila para tingnan ang CCTV footage, ngunit dahil sa layo, hindi nila mabasa ang registration number ng chopper. Pagkatapos ay napansin ni Matt si Leo na nag-thumbs up sa camera. Bigla niyang na-realize na itinuturo ni Leo ang kanyang fitness tracker ring na pwedeng matrace ng GPS. Mabilis siyang nag-login sa kanyang account, ginamit ang GPS at nadiskubreng nasa isang modern art museum ang kinaroroonan nila. Kinagabihan, naghanda ang mag-asawa at nagtungo sa museum. Mahigpit ang seguridad kaya iniwan nila ang kanilang mga armas at palihim na pumasok. Samantala, naghahanda si Chop na i-auction ang ICS key matapos tumanggi si Gore magbayad para maangkin ang ICS key. Pakiramdam na pinagtaksilan siya ni Chop, nagpadala si Gore ng mga tauhan para puwersahang bawiin ang ICS key. Inakay ni Chop ang mga buyer sa rooftop at inutusan ng kanyang hacker na patunayan ang kapangyarihan ng ICS key sa pamamagitan ng pagpapahinto ng buong power grid ng London. Sa ilang segundo, lumubog sa dilim ang buong lungsod kasama ang museum, at napagtanto ni na Matt at Emily na ipinapakita ni Chop ang kakayahan ng ICS key. You're showing the demo of the key. So he'd want to have the best view. Naisip ni na Matt at Emily na marahil nasa rooftop si Chop kung saan may pinakamagandang vantage point. Napansin nilang pumasok sa elevator ang mga tauhan ni Gore at sumabay sila roon. Sa rooftop, mayabang na nagmamalaki si Chop tungkol sa kakayahan ng ICS key. Inutusan niya ang hacker na buksan ang Thames River Barrier, isang floodgate na tanging Navy lang ang maaaring kumontrol. Sir, you need to see this. Samantala, narating ni na Matt at Emily ang top floor, ngunit hinarangan sila ng mga armadong gwardya, kaya napilitan silang makipaglaban ng matindi. Habang namamangha ang mga buyer sa kapangyarihan ng ICS key, tumaas ang bentahan hanggang sa may benta ito ng $250 million. Pagkatapos talunin ng mag-asawa ang mga gwardya, biglang sumugod si Baron kasama ang kanyang mga tauhan. Pero nang akala nila ay aarestuhin sila ni Baron, inamin ni Baron na alam na niyang si Chop ang totoong utak sa planong pagnakaw at pagbenta ng ICS key, at nagmungkahi siyang makipagtulungan sa mag-asawa para pigilan si Chop. Sabay-sabay nilang sinalakay ang auction ni Chop. Tumakas si Chop at hinabol siya ni na Matt at Emily habang nagsagupaan ang mga tauhan ni Baron at mga mersenaryo. Inutusan ni Chop ang kanyang grupo na isakay ang mga bata sa bangka habang siya ay tumakas din kasama nila. Habang papalapit na ang mag-asawa, bigla silang hinarang ng mga tauhan ni Gore na hinihingi ang ICS key. Lumitaw ang isang sniper dot sa mukha ng isa sa kanila, at si Jenny pala ito. Dahil walang choice, sumuko ang mga tauhan ni Gore at hinayaan silang makatakas gamit ang motorsiklo. Ipinagpatuloy nila ang paghabol habang papatakbo si Chop sa bangka kasama ang mga bata. Humabol din ang backup squad ni Gore sakay ng motorsiklo, kaya napilitan ang mag-asawa na maghiwalay ng ruta.
Matalinong niligaw ni Matt ang mga humahabol sa kanya habang tinalo naman ni Emily ang mga sumusunod sa kanya at inagaw ang isang speedboat. Sumama si Matt sa kanya at magkasama silang humabol kay Chop. Samantala, inutusan ni Chop ang kanyang hacker na iwan na ang kanyang pwesto at salubungin siya dala ang ICS key. Pero nakita ni Nigel ang hacker habang umaalis. Binangga ni Nigel ang sasakyan ng hacker dahilan para mawalan ito ng malay. Nakuha niya ang ICS key at tumawag kay Jenny. Pinilit siya ni Jenny na isara ang river barrier gamit ang ICS key, pero dahil nagsinungaling siya tungkol sa marunong siyang mag-program ng device, nataranta siya at pinipindot ang kung ano-anong buton na puro error message lang ang ibinibigay. Kasabay nito, naabutan na ni Matt at Emily si Chop at tumalon sila papunta sa bangka nito. Nilabanan nila ang mga tauhan ni Chop at inihagis sa tubig. Sa gitna ng pressure mula sa mag-asawa at kay Jenny, sa wakas ay sinunod ni Nigel ang instinct niya, pinindot ang isang buton at nagsimulang magsara ang barrier. Nang ma-realize ang panganib, nilagyan ni Matt at Emily ng life jacket ang mga bata at itinapon sa tubig upang maging ligtas. Pagkatapos direktang nakipaglaban sila kay Chop, nagpakawala ng malalakas na suntok bago sila tumalon palabas ng bangka. Sumalpok ang bangka ni Chop sa barrier at sumabog sa isang naglalagablab na apoy. Natapos na ang krisis, at ligtas na ang pamilya. Pinuri ni Matt si Leo sa katapangan nito habang niyakap naman ni Emily nang mahigpit si Alice, labis na nagpapasalamat na ligtas na ang kanyang anak. Pagkaraan, dumating si Jenny at niyakap siya ni Emily, isinasantabi ang kanilang dating alitan. Pagbalik sa Amerika, dumalo ang pamilya kasama sina Jenny at Nigel sa soccer game ni Alice. Lahat ay nanunood ng may kaba habang naghahanda si Alice para sa penalty kick. Na-shoot niya ito at nagsigawan ang mga tao sa tuwa habang masayang nagdiwang ang pamilya sa field para sa tagumpay ni Alice. Pagkatapos, sinabi ni Alice kay Emily na gusto niyang mag-aral kasama ang kanyang mga kaibigan, pero inakusahan siya ni Emily na nagsisinungaling, iniisip na gusto lang nitong gumala. You know what, honey? You don't have to lie to me. If you want to go and celebrate with your friends, I think you should just go do that, okay? No, I actually have to study. Leo and I miss like a lot of school. Nagboluntaryo sina Jenny at Nigel na bantayan si Leo, kaya nagkaroon sina Matt at Emily ng matagal-tagal ng panahon para sa kanilang dalawa. Pagpasok nila sa kotse, nagulat sila nang makita si Baron na naghihintay na sa loob. Sinabi niyang hindi kailanman natagpuan ang bangkay ni Chop mula sa aksidente. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na revelasyon, sinabi ni Baron kay Emily na kailangan na nila ngayon ang tulong niya para i-recruit ang kanyang ama. Your dad? Yeah. Did I not tell you about him?